Ayan, isang napagandang araw po sa inyong lahat mga kaboses. Ano po? And welcome ulit dito sa ating channel, Vox Populi PH. Ngayon po, itatalakayin natin mga kaboses itong sinabi. Ano po, magre-react lang po tayo mga kaboses. Magre-review lang po tayo dito ho sa binitawan ho no, na statement o na sagot ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio mga kaboses. Kasama ho ni Justice Carpio mga kaboses si Christian Isguera po, yung tanyag po na journalist ito sa ating bansang Pilipinas. Ano po mga kaboses. So nag-interview, during sa interview meron pong clip dito mga kaboses na sagot ni Justice Carpio mga kaboses. Yung pananaw niya o forecast niya ho mga kaboses sa paggulong ho nitong impeachment laban ho kay VP Sara. Ano kayang pwedeng mangyari? Kasi parang sinabi niya dito na parang wala nang wala nang bisa yung isinampang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito po, pakinggan ho natin si Justice Carpio. Time ang Senate kasi mag-election na, campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to have 14, 15 session days. At saka, walang, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position ng? Ang position namin, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. Sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. It raises so many questions. So, ayan po mga kaboses, narinig ho ninyo si Justice Carpio. Ano po mga kaboses, isa pong sikat at tanyag din po na justice sa Supreme Court mga kaboses. So talagang sinabi niya doon mga kaboses na expire, posible mag-i-expire ho mga kaboses yung impeachment ho na ibinato ho kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ho niya na may laban si Vice President Sara Duterte sa nilulutong impeachment ho, laban ho sa kanya. Ano po mga kaboses, actually na nga yung niluto yung Senado na lang yung iniintay. Sabi nga ho ng mga netizens mga kaboses, baka takot lang daw yung Senado mga kaboses sa talakayin noong araw po mga kaboses kung kailan isinumite doon sa Senado yung mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Baka raw ho natakot yung mga senador, lalo na papalapit na ho ang election. Ano po, baka pumahati ho yung botante raw ho. Yun yung sabi ng mga netizens. Ano po mga kaboses. Pero may sagot naman ho dyan yung Senado mga kaboses kung bakit nila hindi muna agad-agad nung time na yon mga kaboses agad-agad na tinalakay yung impeachment ho laban ho kay Vice President Sara Duterte. Sabi ho nila, babasahin pa raw nila yung articles of impeachment bago ho nila talakayin ho sa Senado mga kaboses. So yan yung sinabi ni Justice Carpio mga kaboses na posible na mag-e-expire o hindi na valid, wala nang bisa mga kaboses yung impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte since pag-election ngayong Mayo and bagong Senado naman ho sa June. So ibig sabihin raw posible na mag-change rin mga kaboses o baka ma-expire na ho yung impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. Pero ano kaya mangyayari mga kaboses kung itinuloy ho ng Senado yung kanilang trial mga kaboses, impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte? Yun yung pinakamalaking question. Ano kaya mangyayari? Kasi yung mga tao
talagang laman ho ng mga tao, lalo na ho ng mga DDS supporters, nung nalaman ho nila na impeach si VP Sara doon sa House of Representatives, talagang yung galit ng mamamayan, ano po ba kaboses, mayorya ho ng mamamayan, talagang pumutok ho sa galit yung mga tao, mga kaboses. Dahil ho sa minamadaling impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo, ano po sa tingin nyo mga kaboses? And sabi nga ho ng ibang tao, siguro kaya minamadali nila yung impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte kasi ho, yung atin pong Korte Suprema naglabas ho mga kaboses ng petisyon ho mga kaboses, ano po, laban ho sa Senado, House of Representatives at kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hinggil nga ho doon sa issue ho mga kaboses nitong GAA, ano po mga kaboses, General Appropriations Act 2025 mga kaboses. Kasi may mga petitioner ho kasi, ano po, yung nag-question ho ng mga blanco ho mga kaboses na General Appropriations Bill, ano po, BICAM report mga kaboses. Kasi naninindigan ito mga petitioner ni gaya ni Attorney Vic Rodriguez, ni Congressman Isidro Ungab at Rogelio Mendoza mga kaboses at iba pa, na labag di umano ang GAA sa konstitusyon dahil hindi hindi naglaan ng mandatory funding para sa PhilHealth. Labag din umano mga kaboses ang pagtaas sa mga appropriation ng higit pa sa rekomendasyon ng Pangulo at naglaan ito ng pinakamataas na budget ho sa infrastruktura imbis na ho sa edukasyon. Dagdag rin ho nila ang GAA ay labag daw sa konstitusyon dahil may mga blanco nga sa bicameral committee report sa General Appropriations Bill. Kaya pinupukaw ito ng taong bayan mga kaboses kasi baka nakalimutan ho ng taong bayan na meron pang sinisingil ang Korte Suprema doon ho sa atin pong gobyerno, lalo na sa Kongreso at kay Executive Secretary Lucas Bersamin mga kaboses, na kailangan nilang sagutin, ano po mga kaboses, sa loob ng 10 araw sa petisyon mga kaboses. Kailangan ho nilang sagutin ang constitutionality ng Republic Act number 12116 o ang General Appropriations Act of Fiscal Year 2025. Gumalaw ho ang korte nito mga kaboses dahil ho sa mga petisyon nitong nung na-mention ho kanina, kagaya nila Attorney Vic Rodriguez, Isidro Ungab and Rogelio Mendoza mga kaboses, dahil sa questionable nga na 2025 GAA mga kaboses. So yan po, magkakaroon ho tayo ng ibang episode po dyan mga kaboses. Update po natin regarding po sa dito sa questionable 2025 national budget po mga kaboses. So abangan nyo ho yan dito sa ating Vox Populi PH mga kaboses. So ano mang mangyari mga kaboses, may kanya-kanya man tayo mga ideya, dapat magrespeto lang po tayo sa ating kapwa-tao. Panatilihin po nating respeto sa ating bawat isa. Kung ikaw hindi pabor sa impeachment, manatiling may respeto doon sa iba mga kaboses na iba sa iyong paniniwala. And ganoon din, ano po, sa mga pabor sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Tayo po ay nasa demokratiko ho, ano po, nasa demokratiko tayo na bansa mga kaboses. So marami po tayong karapatan na kailangan i-exercise and karapatan din ho natin na manaliksik, mag-voice out, ano po mga kaboses, magsalita, mag-criticize sa ating government mga kaboses. Kanya-kanya din po tayong opinion, ideolohiya at kahit ano pa. Kaya panatilihin po natin ang pagmamahal sa ating kapwa mga kaboses at panatilihin po natin yung respeto sa ating kapwa. Maraming salamat po mga kaboses sa Vox Populi PH. Please subscribe and like at pakishare na lang din po mga kaboses. And kung mag-subscribe kayo, pakiclick ho ng notification bell para updated po kayo sa lahat ho ng update ng mga pangyayari sa ating bayan mga kaboses. Vox Populi PH, God bless po sa inyo lahat and bye-bye.